Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. It's a joy for me to worship the Lord with you today. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa ministeryo ko na parang minsan po ayoko na mag-sermon dahil po minsan yung praise and worship pa lang, yung mensahe pa lang ng mga awitin ay sapat na para po sa mga itinuturo sa atin ng ating Panginoon. At alam niyo po, yung moment po na to, isa sa mga yon. Parang ayoko na po mag-sermon. Pero dahil invited po ako, I have to do my responsibility to preach the Word of God. So it's an honor for me to share God's Word with you today. So bago po yun, I just want to thank the leadership of IRM Gumaok, Christ the Living Hope. Tama po, no? Christ the Living Hope for giving me this opportunity to share God's Word with you. Salamat po sa aking mga kamanggagawa. Ganun din po sa ating LCC, Local Church Council. Thank you for this opportunity. At kung may mga kamanggagawa po ako na kasama po natin ngayon, magandang umaga po sa ating pong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa pagsamba sa ating Panginoon sa pamagitan po ng kanyang mga salita. At ang passage na na-assign po sa akin ay nasa aklat po ng Colossus. So if you have your Bibles with you, samahan niyo po ako sa pagbasa. Paki-open po ang inyong mga salita. Pakibukas po ang inyong mga Bibles sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Sandali po tayo manalangin. Let's pray. Heavenly Father, this morning we want to recognize your presence as we worship you. We thank you, Lord, for your faithfulness to this church. For 17 years ay pinaranas niyo po ang inyong favor, ang inyong katapatan sa buhay po ng inyong iglesia. And as we celebrate your faithfulness this morning, allow us to see the truth in your word. And upon realizing all those truths, ay turuan niyo po kami na kumilos na naaayon po sa inyong salita. Palakasin niyo po ang inyong pong iglesia. Magsalita po kayo at nakikinig po ang bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Again, good morning po sa ating lahat. Happy Lord's Day and happy 70th year anniversary. Salamat po muli sa pagkakataon na ipinagkalob niyo po sa akin. Sige po, balakpakan po natin ang ating Panginoon. This morning, allow me to propose to you that strength in the Lord does not come from trying harder. It comes from trusting deeper. Ulitin ko po. Strength in the Lord does not come from trying harder. It comes from trusting deeper. Ready na po ba? Ayan, salamat po. Sa buhay Kristiyano po mga kapatid, we need the strength from the Lord, which is, ayun po, yung tema ninyo ngayon. Actually, I'm not familiar with the word padasig. Tama po? And nakita ko lang po sa post niyo sa Facebook that the word padasig is a Cebuano word na ang ibig sabihin po ay katatagan. Tama po ba? Or pagkapalakas. Now, in our context as a church, our goal for this year, for your anniversary, is to really experience the strength na nagmumula po sa ating Panginoon. Kaya again, this morning mga kapatid, let me propose to you that strength from the Lord, ito po ay makukuha po natin not by trying harder, but by trusting sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano hindi madali. Tama po ba? Sino po nagsasabi itong madali lang maging Kristiyano? Alam niyo po, kapag nakarinig po kayo ng katuroan or may nagsabi sa inyo, Pastor, madali lang naman maging Christian. I'm not saying na yung tao po na yun ay nagsisinungaling, pero most probably, hindi po niya naiintindihan talaga ang pagiging Kristiyano. Alam niyo po kung bakit? Because Christianity is not easy. It's not even hard. Alam niyo po, meron pong isang preacher na nagsabi ng ganito, Christianity is impossible. Imposible daw po ang pagiging Kristiyano apart from the grace of God through Jesus Christ. Minsan, tayo pong mga Kristiyano, ngayon niyo po sa next slide natin. Sa picture po na yan, paki-assist na nga lang po kayo at gumana ng aking clicker. Ayan, minsan po tayong mga Kristiyano, akala natin, ang buhay Kristiyano para lang naglalaro tayo sa playground. Para tayong mga bata na sumasabit sa mga bar, para tayong mga bata na nag-slide. Alam niyo po mga kapatid, Christianity is not a playground. It's a battleground. Hindi po tayong mga batang naglalaro, tayo po yung mga sundalo na nakikibaka. Minsan nakala po natin ang Kristyanismo para kang nakasakay sa isang barko
nagbabakasyon, para kang cruise ship. Hindi po mga kapatid. Ang Kristyanismo po ay hindi bakasyon na sumasakay ka sa cruise ship. Ito po ay isang battleship. Kung saan meron pong labanan, meron pong gera na nangyayari. Minsan din po akala natin pagiging Kristiyano, pag Kristiyano ka na, higa ka na lang sa kama. Mga kapatid, Christianity is not a bed of roses. It's carrying the cross of Christ daily. Alam niyo po, never po sinabi ni Jesus Christ na madaling maging Kristiyano. Actually, ito po ang klarong sinabi ng Bible. Sabi ni Jesus Christ, if you want to be my disciple, if you want to be a Christian, you must carry your own cross, deny yourself, and then you follow me. Mga kapatid, yung tatlong bagay po na yun, hindi madali. Tama po? Hindi po madaling magbitbit ng krus. Alam niyo po kung ano sinisimbolo ng krus sa Bible? Death. Nung sinabi po ni Jesus Christ, if you want to be my disciple, therefore you carry your own cross, dapat willing kang mamatay for Christ. Nung sinabi po ni Jesus Christ na deny yourself, mga kapatid, napakalaking hamon po sa atin noon. Sino po dito kaya niyong i-deny yung sarili niyo? Minsan po mahirap. Minsan nga po pagkain lang hindi natin ma-deny. Sino po dito mga nagpaplanong mag-diet? Pero tuwing nakaharap ka na sa pagkain, hindi mo ma-deny yung food. Plano, at least, pastor, di ba? Nagplano na ako, kalabisan na kung gagawin ko pa. Alam niyo po, ang hirap i-deny yung sarili. And then sabi ni Jesus Christ, you follow me. Sundan niyo ako, mga kapatid, ang buhay po ni Jesus Christ, hindi madali. Kaya nga po, nung sabi ni Jesus Christ, one time may lumapit sa kanya, sabi niya, Lord, gusto ko po kayong sundan. Sabi niya, alam mo, buti pa yung mga hayop, may tahanan. Ako, wala. Susunod ka pa rin ba sa akin? One time may lumapit na mayaman kay Jesus Christ, sabi niya, Lord, I want to follow you. Sabi ni Jesus Christ, ibenta mo nga lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mga mahihirap. Ay Lord, hindi ko pala kaya. Why? Because Christianity is not easy. Kaya napakaganda po ng tema ninyo ngayon, mga kapatid. Padasig, kailangan po natin ng kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. At yan po ang pag-uusapan po natin sa umaga na to. Alam niyo po, napakaganda po ng aklat na pagkukuwanan po ng pag-aaral natin. The book of Colossians was written by the Apostle Paul nung mga panahon na siya po ay nasa kulungan. Imagine niyo po si Apostol Pablo, lingkod ng ating Panginoon, nasa kulungan, not because he did something wrong, pero dahil gumawa siya ng isang tamang bagay, gumawa siya ng kabutihan, he preached the gospel, and because of his faith, nasa kulungan siya ngayon. Ang Colossians po, ang book of Colossians is a prison epistle. Ibig sabihin, sinulat po ito ni Pablo habang siya ay nakakulong. Alam niyo po, nung inaaral ko po yung book of Colossians, sabi ko, buti pa itong si Paul ang lakas ng loob. Buti pa itong si Paul ang tatag. Alam niyo po kung bakit? Kasi maraming Kristiyano po ngayon, konting problema lang pinanghihinaan ng loob. Tama po? Na-late lang ng konti ang mambayad sa kuryente, nagagalit na kay Lord. Lord, kala ko ba mahal mo ko? Di ba, nagkaroon ka lang ng konting karamdaman, nagtatampo na kay Lord. Na-delay lang ng konti yung prayer request mo, it's as if parang hindi na totoo si Lord. Pero imagine niyo po si Paul, wala siyang ginawang mali, preach lang niya ang gospel, nakulong siya, pero gumawa pa po siya ng sulat sa mga Kristiyano sa Colossae para patatagin ang kanilang pananampalataya. Alam niyo, totoo, napakahirap po maging Kristiyano sa panahon natin ngayon. Tama po? Hindi ko po alam kung nakikita niyo yung mga nangyayari sa social media ngayon. Di ba? Kapag Kristiyano ka, kapag nanahimik ka, parang hindi ka bold na Christian. Kapag nagsalita ka naman sa social media, ang offensive mo namang Kristiyano. Diba po? Minsan di na po natin alam kung saan po tayo lulugar. Mga kapatid, I'm not saying na wag po kayong mag-post sa Facebook. I'm not saying na wag kayong magsalita. Manahimik na lang tayo bilang mga Kristiyano. Ang punto lang po talaga, ang daming challenges na kinakarap ng mga Kristiyano ngayon. Ang tanong, sa gitna ng mga challenges po na yon, saan po tayo kumukuha ng kalakasan? And that is the reason why the Apostle Paul wrote this epistle, this letter. Because during that time, ang mga Kristiyano po dun sa Colossae, by the way, just for the context, alam niyo po, ang aklat po, ang mga Kristiyano po sa Colossae, or yung church po sa Colossae, hindi po si Paul ang nagtatag niyan. Actually, this is a weird epistle. Sabi nga po ng ilang mga Bible scholar, gumawa si Paul ng sulat sa church na hindi niya tinatag. Why? Because sa Bible po, specifically in the New Testament, we all know na karamihan po, okay, siguro mga 13 books sa New Testament, 13 out of 27 was written by the Apostle Paul. At yun po ay sulat niya para po sa mga church na itinatag niya. Pero alam niyo po, ang Colossae, hindi po, ang church po sa Colossae, hindi siya ang nagtatag dyan.
Ang sabi ng mga Bible scholar, most probably, during one of the ministries ni Paul sa Laodicea, ay nakarinig daw po ng preaching etong si Epaphras. At ito pong si Epaphras nagmisyon sa Colossae. Tapos po nung natatag na po yung church sa Colossae, pumunta ngayon si Epaphras kay Paul habang siya ay nakakulong. Sabi niya, Paul, alam mo kahit nakakulong ka, nakakatuwa. Bakit? Kasi na-preach pa rin ang gospel. At marami ng Kristiyano ngayon sa Colossae, may mga church na tayo doon. Alam niyo po si Paul natuwa. Sabi niya, nakakatuwa naman. Hindi ako ang nagtatag ng church doon, pero because of you na nakarinig ng message ng gospel, pinagpatuloy mo ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po gumawa siya ng sulat to encourage them. Alam niyo po kung bakit? Kasi during that time, ang church po sa Colossae, may mga kinakaharap pong mga pagsubok sa buhay. Unang-unang problem na po na kinakaharap nila, false teachings. During that time, may mga maling katuroan. Pangalawa, persecution. Kaya ang sabi ni Paul, sige, kahit nakakulong ako, i-encourage ko yung mga kapwa ko Kristiyano sa Colossae. At alam niyo po yung message ni Paul na to, sana po yun din po yung maging message sa atin sa umaga po na to. I want to encourage you. Alam niyo po, ang church po ninyo ay 17 years old pa lang. Kanina nakita ko po dun sa countdown, may history. So mula nung first year anniversary, tas ngayon pang 17. Alam niyo po sa edad po nating mga tao, yung 17 years old po, anong grade na po ba yun? Grade 12, no? Ano pa po yan eh, hindi pa talaga masasabi nating adult. Tama po? Kumbaga parang, hindi ko po alam, siguro nung unang panahon, yung mga 17 years old, marami nang kayang gawin. Kasi dati, bata pa lang po, nagsasayang ka na. Yung mga anak niyo po bang 17 years old, naglilinis na ng bahay? Parang wala na po bang kayang gawin ngayon yung mga teenager? Di ba? Pero alam niyo po, ang 17 years old, nagsisimula pa lang po yan sa buhay. Marami pa pong mararating. Tama po ba? Yung church po ninyo, mga kapatid, nagsisimula pa lang. Pero for 17 years, nakita niyo po yung katapatan ng ating Panginoon. Kaya ang prayer natin, Lord, 17 pa lang kami. Marayo pa ang aming mararating. Amen po ba? Tingnan niyo po, ang sabi po ni Paul dito, Colossians chapter 2, verse 6 to 7, pakiclick na nga lang po yan. Pa-assist na lang ako, ayaw gumana ng clicker. Sabi po ni Paul dyan, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Mga kapatid, tuturuan ko po kayo ng technique sa pagbabasa ng Bible. Minsan po kasi tayong mga Kristiyano, minsan, parang nahihirapan po tayo maintindihan yung Bible. Ama po, parang pastor, pag nagbabasa ako ng Bible, hindi ko talaga naiintindihan. Nakakatulog pa ako minsan. Inaantok ako. Alam niyo po sa Bible, every time na nagbabasa po kayo ng mga verses, ng mga passages, most of the time, lagi po tayong may tinatawag na two types of statements. Una po, yung indicative. Pangalawa, yung imperative. Ano po yun? Let me explain this. Simple lang po ito. Wag po kayo matakot. Okay? Ang indicative statement po, mga kapatid, these are the truths na sinasabi ng Bible. For example, pag sinabi ng Bible that God is love, ang Diyos ay pag-ibig, isa po yung statement na totoo. That's indicative. At sa Bible po, every time na may binabanggit na indicative statement, laging ang kasunod po niyan, imperative. Ano po ang imperative? That's the command. Based on that truth, ano yung utos? At alam niyo po, dito sa verse na to, napakasimple lang pong maintindihan yan. Ano po ang indicative statement dyan? Ang sabi po ni Paul dyan, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord. That's the truth. Sabi niya, kayong mga Kristiyano, tinanggap na ninyo si Kristo. Tama po? Hindi po yun utos. Yun po ay isang katotohanan na nangyayari sa ating buhay. So that's the indicative statement. At pagkatapos po ng statement na yon, dyan na po ngayon papasok yung imperative. Diyan po ngayon papasok yung utos. Ang sabi ni Paul, bilang mga mananampalataya na tumanggap na kay Kristo, as you receive Jesus Christ as your Lord, bilang Panginoon, now here's the imperative. You walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith. Nakita po natin, mas madali pong maintindihan, no? Pastor, ganun pala yun. May katotohanan, tapos merong utos. So ano pong sinasabi sa atin ngayon ng salita ng Diyos, mga kapatid? Simple lang. Ang sabi po ni Paul, ganito, kayong mga mananampalataya, dahil mananampalataya na kayo, magpakatatag kayo kay Kristo. Paano nyo gagawin yon? Sabi ni Paul, 3 bagay. You walk in Him, be rooted in Christ, and be built up in Him. Nakita po natin, Pastor, paano ba ako tatatag bilang isang Kristiyano? Yan po yung mga bagay na titignan po natin ngayon. Pero bago po yun, alam niyo po, yung verse po na to is a call.
Isa po itong pagkakatawag sa atin. Saan po tayo tinatawag? 3 bagay po. Number 1, this is a call to spiritual strength. Ang sabi ni Paul, mga kapatid, as you continue your Christian walk, you need to be strong in the Lord. Nakakita na po kayo ng tao na pag naglalakad parang walang lakas. Alam niyo po yung parang, sorry po sa term, baka medyo offensive po to. Minsan kapag yung mga tao po nakainom or lasing, nakita na po kayo naglalakad nung naglalasing, yung nalasing, po sa mga pinikula, mas madami pa po yung paatras kaysa pa-forward. Po, ang tagal makarating ng bahay eh. Bakit? Kasi po walang lakas. Tama po. Pero ang sabi po ni Paul ganito, mga Kristiyano, huwag kayong parang lasing sa paglalakad. Huwag kayong lasing sa buhay Kristiyano ninyo na wala kayong kalakasan. Sabi niya, this verse is a call to spiritual strength. Pangalawa, this is a call to stability. Sabi niya, kailangan nyo maging stable. Kailangan nyo maging matatag. And this is a call to stand firm sa ating Panginoon. Kailangan maging matatag kayo sa ating Panginoon. So mga kapatid, 3 bagay po ang share ko sa inyo ngayon. Don't worry, hindi na po ako ganun kabilis, di po ako ganun kahaba mag-sermon. Gaano po ba kahaba mag-sermon yung mga workers natin dito? Mabot po ba ng 1 hour? Sanay po ba kayo sa 1 hour na sermon? O, kaya naman pala. Pero dahil anif po ngayon, mga 59 minutes lang po ako. Okay. Dahil minsan lang po ito eh. Tingnan po natin kung saan po tayo aabot. Okay? Mga kapatid, 3 bagay po share ko sa inyo. Pastor, paano ba tayo tatatag sa ating pananampalataya? Paano ba magiging realidad sa atin yung kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon? Number 1, mga kapatid, ang sabi po ni Apostle Pablo dyan, unang-una, ang sabi niya, walk in Christ. We must walk in Christ. Dapat maglakad daw po tayo kasama si Kristo or maglakad tayo kay Kristo. Tingnan niyo po ano pong sabi dun sa verse. Next slide po. Sabi dun, therefore, as you receive Christ, tingnan niyo mga Kristiyano na kayo, as you receive Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. Alam niyo po mga kapatid, ang paglalakad, ito po yung isang bagay na hindi po natin pinaplano. Tama po, sino po dito yung pinaplano niyo? Halimbawa, kagabi, sabi niyo, ay, matutulog na ako. Bukas, pagising ko, paplanuhin kong maglakad. Alam niyo po, wala pong tao na pinaplano ang paglalakad. Automatic, pagising niyo po, pagbangon po ninyo, gagana na po ang paa po ninyo. Bakit? Kasi po ang paglalakad, it's a daily activity na ginagawa po natin. Okay, lahat po ng tao naglalakad, maliban na lang yung mga may special case. Let's say, nirarayuma ka na. Let's say, meron ka ng problem sa buto, hindi ka na nakakalakad, sobrang weak na, tama po. Pero in general, lahat po ng tao naglalakad. Actually, ito nga po yung unang milestone na ginagawa natin sa mga bata, sa mga anak po natin, sa mga bata. Tama po? Kapag ang bata po, tumungtong ng 1-year-old, papunta na ng 2 years old, medyo gumagabay na yan, tuwang-tuwa na po tayo kapag nakakapaglakad. Bakit? Kasi po ang paglalakad, it's a daily activity na dapat lahat po ng tao ginagawa to. Ang isang tao po na hindi naglalakad, tamad. Tama po ba? Sino po dito yung Kristiyanong tamad? You're not walking in Christ. Meron po ba? Huwag niyo po tingnan yung katabi niyo. Ilan lang po tayo dito, medyo obvious po yan. Pero ang paalala po ni Apostle Pablo ganito, ang sabi ni Paul, if you want to be strong in the Lord, we must walk in Him. At alam niyo po yung idea po ng paglalakad, hindi po yan bago sa Bible. Bakit? Kasi all throughout the scriptures, sa buong Biblia, makikita po natin yung konsepto na yan. Tingnan niyo po in the book of Leviticus, next slide po. Leviticus 26:12. Ano po ang promise ni God sa bayan ng Israel? Tingnan niyo po yung term na ginamit. Ang sabi ni God, and I will walk among you, and will be your God, and you shall be my people. Imagine niyo po ito Si God mismo, nagbigay ng promise sa kanyang bayan, sa bayan ng Israel, sabi niya, alam niyo, I will walk among you. It's a daily task na gagawin daw po ng Diyos. Araw-araw, sasamahan tayo ng Diyos. Sa pamumuhay po natin bilang mga Kristiyano, sasamahan po tayo ng Diyos. Kaya pagdating po ng book of Micah, next slide po, tingnan niyo po ano po ang challenge sa atin. Sabi diyan, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? Ano daw po inaasahan sa atin ni Lord? To do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. Nakita po natin? Again, yung konsepto po ng paglalakad, from the Old Testament hanggang sa New Testament, makikita po natin yan. Kaya pagdating po ngayon ng 2 Corinthians, anong sabi ni Paul? As Christians, we walk by faith and not by sight. Nakita po natin? Again, it's a daily activity na dapat ginagawa po natin.
Kaya as we continue mga kapatid, let me ask you this question. Paano po kayo tatatag sa inyong pananampalataya kung araw-araw hindi po tayo naglalakad na kasama si Lord? Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, usong-uso po yung, yung pagtakbo. Diba? Sabi nila, running era daw po ngayon. Diba? Sino po dito yung, yung nagja-jogging, tumatakbo? Alam niyo po, sa cathedral, sa church po natin sa Guyong, kasi malapit po kami sa Philippine Arena. Some of our members, tuwing hapon, pumupunta po doon. Tapos, tumatakbo. Nagja-jogging. Kasi yung mga tao po ngayon, mga health conscious na Diba? Pero alam niyo po, hindi po ako sumasama. Alam niyo po bakit? Ang mahal pong tumakbo ngayon. Dati po, pag gusto mo mag-jogging, kahit ano lang, makakapag-jogging ka. Ngayon, kapag magtatakbo ka, kailangan sapatos mo mamahalin. Totoo po, sabi ko, mahal naman tumakbo ngayon. Tapos lahat po nang nagja-jogging ngayon, naka-starter pack. Alam niyo yung starter pack? Dapat naka-shorts ka ng maganda, naka-dry fit ka. Nung bata po, kahit nakasando lang, kahit anong suit, pwede akong mag-jogging. Tapos po, lahat ng tumatakbo ngayon, meron pa pong smartwatch. Hindi ka makakatakbo ng walang smartwatch. Hindi ka runner kapag wala ka smartwatch. Tama po? Kaya sabi ko, mahal naman tumakbo ngayon, hindi po ako sumasama sa mga miyembro namin. Sabi ko, masyado kayong madaming pera. Alam niyo pong ginawa ko? Bumili lang po kami sa Shopee ng treadmill. Yung mumurahin lang. Hindi na po ako maalis ng bahay, pero nakakatakbo po ako. Ako po ba? Pero alam niyo po, siyempre medyo health conscious din naman po ako Pero alam niyo po, meron ako na-realize, meron ako natutunan. Kakapanood ko po sa TikTok. Alam niyo po, sa TikTok, minsan may natututunan din tayo dyan Kakapanood ko po ng TikTok, meron po akong narinig. Sabi niya, alam niyo po pala, mas nakakapag-lose ng weight ang paglalakad kaysa sa pagtakbo. Okay? Kaya pala sabi ni Lord, sabi ko, Lord, ang galing mo talaga Biruin mo yon, yung isang bagay na hindi na namin kailangan mag-exert ng effort, yung paglalakad lang, mas nakakapayat kasi ang pagtakbo daw po, pinapalakas niyang cardio natin. Yung heart natin. Pero if you want to lose weight, don't run. You walk. Tama po? So yung paglalakad po talaga, ang goal nga daw po, dapat 10,000 steps per day. Okay? Para at least maging healthy tayo. So yung paglalakad dapat bahagi po talaga ng buhay natin yan. At dito po mga kapatid, yung idea po ng walking na sinasabi ni Paul dyan, yan po yung paglalakad natin bilang Kristiyano araw-araw na kasama si Kristo. Paano ka magiging healthy kung hindi ka naglalakad? Paano ka magiging healthy na Kristiyano kung hindi ka naglalakad kasama si Kristo? Kaya sabi po ni Paul dyan, for we walk by faith and not by sight. Dapat everyday kasama daw po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po sa Bible, may mga tao po na naglakad kasama si Kristo. And all of them, they walk by faith. Ang unang karakter po na titignan natin, tingnan niyo po sa Old Testament, si Enoch. Kilala niyo po si Enoch? Alam niyo po si Enoch, napakakonti lang po ng account sa Bible na binanggit si Enoch. Genesis, tapos binanggit din po siya sa... Time na po ba ako? Time na ata ako. Nagisimula pa lang po ako. Genesis, sa Jude at sa Hebrews. Binanggit po si Enoch. Napakakonting account lang. Pero alam niyo po, si Enoch, napakaganda ng description sa kanya. Tingnan niyo po, Genesis, next slide po tayo. Genesis chapter 5, verse 21. Tingnan niyo po ang sabi dyan. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, tingnan niyo po yung description. Enoch walked faithfully with God. Kung meron pong isang legacy na iniwan si Enoch, ano daw po yon? Isa daw po siyang tao na naglalakad kasama ang Diyos for 300 years and had other sons and daughters. Verse 23, altogether, Enoch lived a total of 365 years. Gusto niyo pong humaba yung buhay niyo? Gusto niyo pumabot ng 365? You walk with God. Kasi sila Enoch, ganun po yung ginawa nila Umabot ng 365. Verse 24, sabi po doon, Enoch walked faithfully with God, and because he walked faithfully with God, tingnan niyo po ang nangyari sa kanya. Then he was no more because God took him away. Dalawa lang po ang tao sa mundo ang hindi nakaranas sa kamatayan. Kinuha ni Lord. Si Enoch at si Elijah. Enoch never experienced death. Kinuha po siya ng Diyos. Why? Because he walked faithfully with God. Every day, naglalakad siya kasama ng ating Panginoon. Kung pupunta po tayo sa New Testament, meron din pong isang tao ang naglakad. Next slide po. Pero ito po kakaiba. Naglakad sa tubig. Sino po dito naranasan ng maglakad sa tubig? Nakain niyo po yon? Hindi po, tama? Wala pong nakakalakad sa tubig. Dalawa lang po ang kilala ko. Si Jesus, siya kasi si Peter. Tingnan niyo po, ano pong sabi doon? In the book of Matthew, chapter 14.
We know the context. Okay? We know the context. Ang mga disciples, pinauna ni Lord sa dagat after ng feeding of the 5,000 and then sinundan sila ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, sinabol po sila, hindi sa pamagitan ng bangka. Si Jesus naglakad po sa tubig, natakot sila. Sabi nila, multo. Sino yon? May multong naglalakad. Sabi ni Peter, hindi, si Lord yun. Si Lord. Tingnan niyo po ang nangyari. And Peter answered him, Lord, if it is you, kung ikaw talaga yan, command me to come to you on the water. And then Jesus Christ said to him, ano po sabi ni Jesus Christ? Come. Pumunta ka sa akin. So Peter got out of the boat and walked. Again, there's the term, walked on the water and came to Jesus. Sabi natin, Pastor, alam ko na may storya niyan. Lumubog din si Peter, di ba? Totoo naman po. Sabi kasi doon, nakita daw po niya yung hangin. Nakita niyo po ba yung hangin? Hindi niyo po kayang makita yung hangin. Si Peter, nakita niya yun. Nung nakita daw po niya yung wind, bigla siyang lumubog na out of focus. Hindi na siya nakatingin kay Jesus Christ. Pero mga kapatid, nung simula, nakakalakad po siya. Sa lahat ng disciples si Jesus Christ, si Peter lang po ang nakalakad sa tubig kasama ang ating Panginoong Jesus. Naglakas ng loob. And because he tried, naglakad siya kasama kay Jesus Christ at papunta kay Jesus Christ. We know the ministry of Peter. Yes, it's not perfect. He denied Jesus Christ 3 times bago mamatay si Jesus Christ. But Jesus Christ restored him. At malaki bahagi po ng Kristyanismo ngayon dahil po sa ministeryo ng mga disciples ng ating Panginoon. Yes, they're not perfect. Hindi sila laging malakas. Pero isang katangian po ng mga alagad ng ating Panginoon, every day, they are walking with Jesus Christ. Kaya ang tanong po sa atin mga kapatid, every day, naglalakad po ba tayo kasama ang ating Panginoong Jesus? Pastor, ano pong ibig sabihin ninyo na naglalakad kasama si Jesus Christ? Are you living with Jesus Christ every day? Nabubuhay ba tayo para kay Kristo araw-araw? Alam niyo po mga kapatid, you cannot expect na tatatag po tayo, magiging strong tayo sa ating pananampalataya if you're not reading your Bible every day. If you're not praying every day, if you're not worshiping the Lord every day, yung pong punto dito ni Paul, sabi niya, every day you walk with Christ, meaning every day you spend time with the Lord. Dapat kasama mo lagi ang ating Panginoon. Minsan magtataka tayo, Pastor, bakit ganon? Ang tagal ko ng Kristiyano pero hindi pa rin ako nag-grow. Kapag kinamusta ka ni Pastor, kapatid, nagde-devotion ka pa. Pastor, minsan. Nakakita na po kayo ng tao minsan lang kumain? Ano pong nangyayari sa mga taong minsan lang kumain? Nangihina. Tama po. Tapos magtataka po tayo, Pastor, ba't kaya ako Christian ako, pero ang hina-hina akong Kristiyano? Kumakain ka lang lagi tuwing linggo. Nakakarinig ka lang ng salita ng Diyos kapag Sunday. Nagbubukas ka lang ng Bible pag nagsisermon na si Pastor, pag nagsisermon na si Jack, paano ka tatatag? Kaya nga po ang hamon sa atin, walk with the Lord every day. You spend time with the Lord. Mga kapatid, alam niyo po, wala pong magic formula sa buhay Kristiyano. Tinuro na po sa atin to, bata pa lang tayo sa Sunday school. You want to grow? You want to be strong in the Lord? Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. As simple as that. Huwag na po tayong maghanap, Pastor, baka meron kayong iniinom na gamot. Kaya kayo nagiging ganyang Kristiyano. Wala po mga kapatid, you spend time with the Lord. Yan pong sinasabi ni Apostol Pablo dito. Gusto niyong tumatag? Gusto niyong tumikas bilang isang Kristiyano? You walk with the Lord every day. Ang nakakalungkot po minsan, tayo ang dami natin gustong gawin. Tama po? Sabihin natin, Pastor, I want to go dun sa mga lugar kung saan wala pang nagsishare ng gospel. Alam niyo po, there's nothing wrong with that. Tama po yun. Pero ito pong hamon ko sa inyo. Before you use your legs sa pagpunta po doon, you bend your knees. You pray first. Minsan doon tayo lagi nakafocus Pastor, magmi-mission ako. Mga kapatid, wala pong masama sa pag-mission. It's a good thing. Pero bago kayo mag-mission, make sure na everyday, yung tuhod po ninyo nasusugatan dahil sa panalangin. Pastor, I want to stretch out my arms. Gusto kong abutin yung mga tao. Gusto kong tumulong sa kanila. Wala pong masama doon. You should help. Kailangan natin tumulong. But before you open your arms, your hands sa ibang tao, isara nyo muna po. Manalangin muna po tayo. Minsan tayo po, ang dami natin gustong gawin para kay Lord. Pero yung mga simpleng bagay, hindi po natin nagagawa. Sabihin natin, Pastor, ang sabi ni Paul, we should run the race. Tama po? Pastor, gusto kong tumakbo dun sa karera. Mga kapatid, paano ka tatakbo? Hindi ka pa marunong maglakad. Tama po? Sabi natin, Pastor, ang sabi ng Bible, pwede daw po tayong lumipad parang mga agila.
I want to fly like an eagle. Mga kapatid, hindi po kayo makakalipat if you're not walking with the Lord every day. So before you aspire to do those things, bago po kayo mangarap ng napakalaki, make sure na yung simpleng bagay na hinihingi sa atin ng ating Panginoon na lumuhod, maglakad, ginagawa po natin araw-araw para po sa ating Panginoon. Amen po ba? Again mga kapatid, I'm not saying na huwag kayong mangarap ng malaki. It's a good thing. Ang inyo pong church, mangarap po kayo ng malaki. Kayo, nakapagkwentuhan po kami ni Pastor. Nadalaw ko na po yung kanilang condominium sa taas. Sabi ko, Pastor, ang ganda dito, bachelor's pad. Okay, nakita ko na rin po yun yung bahay-sambahan. Nung panahon, by the way, yung kuya ko po pala na-assign dito. Kapalit po ako ni Pastor Joman. So dati po nandun pa sila sa baba. Pero in-improve na daw po eh. Sabi ko, ang laki na ng improvement sa church. Marami pang gagawin. Alam niyo po, wala pong masama. Sabi ni Pastor kanina, sabi ko sa kanya, Pastor, parang ang problem natin dito, hindi na to ma-extend. Sabi ko, parang limited na yung lupa ninyo. Sabi ko, pag nag-grow kayo, multiple services. Pabin, Pastor, nangangarap ako, 2 o 3 service. Samahan niyo po si Pastor sa pangangarap. Tama po. Samahan niyo po si Pastor sa pagkilo, sa mga manggagawa ninyo. Na huwag tayong makontento na isang service na kami pag Sunday. No, mag-grow po tayo. Lalago tayo, tatatag po tayo. Pero mga kapatid, alam niyo po, bago niyo po magawa yon, you walk with the Lord daily. You bend your knees. Yung mga kamay natin, itiklop natin. Araw-araw, mag-spend po tayo ng time sa ating Panginoon. And upon doing that, kapag nagawa na po natin yun, now, tsaka pa lang tayo utusan ni Lord. Marunong ka na maglakad? You're walking with me? Now run. Marunong ka na maglakad? Now you jump. Marunong ka na maglakad? Araw-araw kasama mo na ako. Now you fly. Magugulat po kayo. Dahil marunong na tayo maglakad, palili pa rin na tayo. Gusto niyo pong lumipad ang church niyo? Hindi po yung literal Kasi hindi mo po tayo spaceship. I mean, gusto niyo mo mag-grow? May magawa si Lord? Sa pamagitan ng church po natin, you walk with the Lord daily. Magsimula po tayo sa paglalakad. Pag marunong na po tayo maglakad, next step na po dyan, tatakbo na tayo. Tatalo na tayo at palili pa rin po ni Lord ang ating iglesia. Not because you're strong, not because you are good, but because of God's grace na nagwo-work po sa buhay nating lahat. Mga kapatid, we should walk in Jesus Christ. Tingnan niyo po ang sabi po dyan, spiritual strength comes from connection, not independence. Ang kalakasan pong spiritual, hindi po ito nakukuha dahil, Pastor, kasi malakas ako, Pastor, kasi kaya ko, kasi magaling ko. Alam niyo po, ako naniniwala ako, one of the traits ng IRM Gumaok, talented po ang mga miyembro ninyo. Imagine niyo po, maisip niyo lang po ito yung gantong ayos. Diba? Dati po, nakakapanood pa ako ng mga Christmas party ninyo sa Facebook kasi wala na pong ngayon. Madali na po man chismis ngayon eh. Punta ka lang sa Facebook, punta mo yung Facebook page nung church. Actually po, in-stock ko na po yung Facebook ninyo. Alam ko nga po, napakinggan ko nga po yung sermon ni Pastor Item last week eh. Kasi tinitingnan ko, sabi ko, paano ba yung service nila doon? Para hindi po ako nasyashock ano ba yung nangyayari. So, in-stock ko yung Facebook po ninyo. Sabi ko, talented yung mga miyembro dito. Magagaling yung mga miyembro dito. Alam niyo po mga kapatid, hindi ko po pinapalaki ang ulo niyo. Pero kaya ko po sinasabi, because I want you to be humble. It's not because you're good. It's not because you're talented. It's not because you're gifted. Ano man po narating ng church ninyo, it's because of the strength na nagmumula po sa ating Panginoon. At kung paano po tayo nagpatuloy sa connection sa ating Panginoon or nagsimula sa connection sa ating Panginoon, doon din po tayo magpapatuloy. Huwag niyo pong aspire na, Lord, we want to be independent from you. No. Pag humiwalay na po tayo sa Diyos, yan na po magsisimula na mapapahamak po ang ating buhay. Yan po magsisimula na magda-downward spiral ang kalagayan po ng ating church. So we must abide in Jesus Christ. We must walk in Him. For my second point, mga kapatid, again, ano po kanina? Sabi natin, walk in Him. Pangalawa, again, this is very basic, be rooted in Christ and built up in Christ. Ito po mga kapatid, papansinin niyo po, gumamit po ng 2 imagery si Paul dyan. Si Paul po, napakahilig po niya gumamit ng imagery. Okay, dito po, gumamit po siya ng picture ng, gumamit siya ng picture ng agriculture at ng architecture. Madali na po matandaan, no? Sabi doon, tingnan mo si Paul, ang galing talaga ni Paul. Si Paul, mahilig po siya sa ganyan eh. Run the race, di ba? Para kang atleta. Di ba? Stand firm, para kang sundalo. Dito po si Paul, ginamit po niya agriculture, saka architecture. Kaya yung term na ginamit po niya, rooted. Ano po yung may ugat?
Halaman. Build up. Ano po ba yung binubuo? Building. Sasabi niya, tingnan niyo to ang buhay Kristiyano para daw po yung agriculture, tsaka architecture. At dyan may makikita po tayo. Una, tingnan po natin yung rooted. Ang sabi po ni Paul doon, sa verse 7, ang sabi niya doon, rooted in Christ. Makikita po natin dyan we should be rooted in Christ. Alam niyo po ang mga ugat, napaka-importante po niyan sa halaman. Okay? Bakit? Ano po ba ang purpose ng ugat? Number one, the main purpose of the roots ay solid foundation. Ano po ba? Alam niyo po, yung mga puno, madalas ang nakikita po natin dyan, yung mismong puno, yung sanga, yung mga dahon, pero without us realizing na yung parte na yon ay maliit na bahagi lang nung nandun sa ilalim na hindi natin nakikita. Ano po hindi natin nakikita? The foundation. Yung ugat. Parang yung building po na to. Ano po ba? Minsan na nakikita lang natin yung facade. Nakikita lang natin yung building. Yung building nila, 3 palapag. Yung first floor, yun yung parang hall. Second floor, nandyan yung kanilang church. Yung sanctuary, third floor, nandyan yung kanilang casa pastoral. The parsonage. Tama po? So minsan na nakikita po natin yung building lang without us realizing na bago po natatag yung building na to at bago matatag yung mga poste na yan, meron pong matatag at matibay na pundasyon sa ilalim. At yun po pinupoint ni Paul dito. Sabi niya, gusto niyo tumatag kay Lord, dapat nakaugat kayo kay Lord. Para kayong mga halaman na ang ugat ninyo dapat nakakapit sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nga po mga kapatid, ang unang-unang purpose po ng root is for solid foundation. Kailangan meron tayong pundasyon. Now aside from the foundation, second purpose is nourishment. Tama po ba? Ang mga ugat, sila po yung kumukuha ng tubig. Sila po yung kumukuha ng nutrients na nandun sa ground para mag-survive po yung halaman. Kaya ang sabi ni Paul, gusto niyong tumatag? Gusto niyong maging healthy Christian? You must be rooted in Jesus Christ. Alam niyo po, meron po akong isang nakita sa internet na puno. Pakita nga po natin yung picture. Yung puno po na yan, nakalimutan ko lang po yung tawag nila kasi iba po yung lengguwahe. Yung puno po na yan, matatagpuan sa Bahrain. Okay? So, ang tawag po nila dyan sa English is the Tree of Life. Alam niyo po kung bakit tinawag na Tree of Life yan? Kasi po, yung kinalalagyan po ng puno na yan ay isang disyerto. Sa gitna daw po ng disyerto, amazingly, merong isang puno na nag-survive. At alam niyo po, hindi po bata yung puno na yan. 400 years old na po yung puno na yan. Kaya po yung mga eksperto, nagtataka sila, sabi nila, paano mangyayari? It's very unusual na merong puno na magsasurvive sa gitna ng disyerto. Tama po ba? Ang mga nagsasurvive lang po sa disyerto, yung mga cactus. Pero sabi nila, ba't nagkaroon ng puno dito? At yung puno na to, 400 years old na. So ngayon, ang dami po nilang mga speculations. Doon po ilang mga speculations, sabi nila, malamang yung puno na yan, dyan matatagpuan yung Garden of Eden. Dyan daw po yung Tree of Life. Kaya nga po Tree of Life tawag nila. Yan daw po yung Garden of Eden. Ang sabi naman ng iba, ay kasi merong nagbabantay dyan na diwata. Para tayong mga Pinoy, di ba? Mahilig po tayo sa mga tagapagbantay. Sabi nila, may nagbabantay kasi dyan na diwata. Kaya buhay pa yan. Pero alam niyo po mga eksperto, hindi pumayag, inaral po nila. Alam niyo po ano pong nangyari? Na-discover po ng mga expert na kaya po yung puno na yun umabot ng 400 years at hanggang ngayon buhay pa kasi daw po yung ugat niyan umaabot po ng 60 meters hanggang sa ilalim. Yes, nasa disyerto siya. Ang nakikita natin maliit na portion lang. Pero yung ugat daw po niya umabot ng 60 meters yung lalim kaya naabot yung tubig. Yung source ng water. Ano pong punto? Mga kapatid, napaka-importante po ng ugat. Minsan tayo mga Kristiyano, nakikita lang sa atin yung panlabas. Pero sino pong pundasyon natin? Kanino po tayo nakatanim? Kanino po nanggagaling yung ating nourishment sa ating po bang Panginoon? Kaya dito makikita po natin, sabi ni Paul, you want to be strong in the Lord? You want to be a strong Christian? Be rooted in Christ. Siguraduhin mo na yung ugat mo ay nakakabit kay Kristo. Dapat alam mo kung saan nanggagaling yung nourishment. Dapat alam mo kung saan nanggagaling yung lakas na nagmumula sa iyo. Tingnan niyo po, ang sabi po doon, pangalawa, aside from the root, binigyan din po tayo ng pangalawang picture. Ano po yung picture na binigay dyan? Built up in Him. Sabi ni Paul, sabi niya, you must be rooted in Christ and you must be built up in Christ. Bago po yung picture na yan, tingnan niyo po, sabi po sa quote na to, if your life is built on circumstances,
you will collapse. But if your life is built on Christ, you will stand. Dito po mga kapatid, makikita naman natin yung pangalawang picture na ibinigay po ni Paul, tapos na siya sa puno, tapos sa agriculture, sabi niya, building naman. At napaka-importante daw po na bilang mga Kristiyano, para daw po tayong gusali, again, ang pundasyon po natin, sino? Si Kristo. Kasi kapag ang pundasyon po natin, ibang bagay malamang, bumagsak po tayo. Remember the parable of Jesus Christ? Sabi niya, may 2 taong nagtayo ng bahay. Isang matalino, isang mangmang. Yung matalino, saan daw po niya tinayo yung bahay niya? Na ang pundasyon daw po ay bato. Tama? Isa daw po yung mangmang, yung bahay niya, tinayo niya saan? Buhanginan. Dumating daw po ang bagyo. Alin po yung nagstay? Yun nandun sa batuhan. Bakit? Kasi matatag ang pundasyon. Again, sino daw po dapat ang pundasyon natin? Si Jesus Christ. At sino daw po dapat ang bumubuo sa atin? Patuloy na bumubuo sa atin. Alam niyo po kung sino? Dapat si Jesus Christ. Kaya nung sinabi po dyan ni Paul, nasabi niya, we must be built up in Him, dapat hayaan daw po natin na patuloy tayong buuin ng ating Panginoon. Tingnan niyo po yung picture na to. Ito po ang Burj Khalifa. Familiar po kayo sa building na yan? That's the tallest building sa buong mundo. Wala po yan sa Pilipinas. Nasa Dubai po yan. Kung tama po ang pagkakatanda ko, 828 meters ang kanyang taas. Ganun po siya kataas na umaabot po ng 1,000 palapag. Nakita po natin, sobrang taas po talaga ng Burj Khalifa. Pero minsan, kapag tinignan po natin, nakita nyo na po ba? Sino po yung nag-Dubai na dito? Nakita nyo na po ba ang Burj Khalifa? Nakita nyo na po? Mataas po talaga. Sobrang taas. Ako sa picture ko pa lang po nakikita yan. Sa internet pa lang. Kung titignan po natin, parang sabihin natin, wow! Ang laki ng building. Wow! Ang tatag ng building. Pero alam niyo po, hindi po yan ginawa ng isang gabi. Sabi po doon sa, binasa ko sa internet, ginawa daw po yan ng 6 years. They started nung year 2004. Binukas daw po ang Burj Khalifa noong 2010. Ano pong ibig sabihin? Alam niyo po yung pagbibuild up sa atin ng ating Panginoon, yung pagbuo sa atin ni Lord, it's a process. Hindi po yan mabilisan. Kaya wag po kayo parang sabihin niyo, Pastor, bakit ganun? Ang hina-hina ko pa rin Kristiyano. Pag kinamusta kita, kailan ka ba naging Christian, kapatid? Kahapon lang po ko tumanggap eh. May mga tao po na kahit bagong Kristiyano, makikitaan natin kagad ng katatagan. Tama po. Pero most of the time, kapag bagong mananampalataya lang tayo, nasa process pa po tayo ng pagbibuild up ng ating Panginoon. Tama po ba? Kaya wag po tayong maging ano po tawag dito? Wag nating, yung maikli yung pasensya. Ayun, yun po yung term. Okay? Wag po nating iklian yung pasensya natin sa ating sarili. Wag nating sukuan na parang, it's as if na, Lord, ba't ganun? Ba't parang hindi ako nag-i-improve? Alam niyo po, 3 bagay po yung gusto ko i-share sa inyo dito. Number 1, sa buhay Kristiyano po, do not rush things. Wag po kayong magmadali. Minsan nawawala na po tayo ng pag-asa. Diba, Lord, magbabago pa ba ako? Lord, tapos ka na ba sa akin? Hindi pa po tapos si Lord. At ganun din naman po, wag po ninyong madaliin yung growth ng iba. Minsan po kasi madali tayo matisod sa church. Bakit? Alam niyo po kung bakit? Kasi nakatingin tayo sa iba. Diba? Kasi, Pastor, di na ako matin sa church na yan. Bakit? Kasi yung mga miyembro dyan, hindi naman nagbabago. Nangyari na po ba sa atin yan? Diba? Alam niyo po, ako, mahilig po akong magdagdag lang ng konting words sa mga statements. Kasi minsan parang pag sinabi natin, yung mga miyembro dyan, hindi nagbabago. Parang conclusive na po yun. Tapos na. Dagdagan po natin ng pa. Hindi pa nagbabago. Amen po ba? Kasi pag sinabi mo ng hindi nagbabago, parang wala nang chance. Pero kapag sinabi mo hindi pa nagbabago, nasa process pa. Tama po ba? Ganun din po sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Do not rush things. Wala pong Kristiyano, wala pong super Christian na pagkagising mo ngayon kagad matatag ka na. Hindi po. Actually nga po, hindi po ako naniniwala sa matured Christian eh. Sabi nila, Pastor, ako ay matured Christian. Alam niyo po ako, hindi po ako naniniwala dyan. Lagi ko pong sinasabi, you're not a matured Christian. You're a maturing Christian. Bakit? Kasi pag sinabi mo matured Christian ka na, tapos na si Lord sa'yo. Pero pag sinabi mong you are a maturing Christian, nasa process ka pa ng improvement, ng maturity. Nakita po natin? So do not rush things. Huwag po tayo magmadali. Huwag nyo rin pong madaliin yung iba. Iba kasi, Pastor, ako, alam mo, ako lang talaga yung righteous dito sa church namin eh. Yung iba kasi ang bagal nila mag-grow. Ito po pala, balik lang po tayo ng konti. Alam niyo po, ito magandang advice po sa atin to. Bakit pong sabi ko po sa inyo kanina, you must walk? Walk lang walk. Subukan niyo pong lahat kayo ngayon tumakbo. Sigurado meron pong may iwan. Apa?
May iwan yung mga matatanda, may iwan yung mga bata, may iwan yung mga may rayuma. Diba? Alam niyo po sa church, minsan yung mga church gusto nagmamadali lagi eh. Diba? Sa sobrang pagmamadali po, ang daming naiiwang miyembro. Kaya paalala ko po sa inyo, do not rush things. Just walk. Sama-sama. Alam niyo po, masarap po sa church. Ito encouragement ko po sa inyo. 17 years na po kayo, diba? Bagalan nyo lang ng konti. As long na walang naiiwan. Umabot kayo ng 18 years, tapos kumpleto pa rin kayo. Ang sarap po nun. Tapos may nadagdag. Ang sarap. Kaysa naman ang bilis-bilis nyo nga po, pagkita nyo, mag-isa na lang pala kayo. Hala, pastor, ang bilis natin. Di ba? Pero, wala na tayong miyembro. Di na sila nakasabay. Nakita po natin, ano pong punto mga kapatid? Do not rush things. Just walk. Walk. As simple as that. Sabi ni Lord, you walk with me, you walk with each other, walang iwanan, bitbitin nyo. Kapag medyo may mga nangihina, bagalan nyo pa ng konti, balikan nyo, tulungan nyo. Amen po ba? Ba't parang may tinatama? Okay lang po ba tayo? Do not rush things, mga kapatid. Huwag niyo pumamadalian. Pangalawa, sa pag-build up po ni Lord, do not compare yourself to others. Alam niyo po, iba po ang storya niyo sa storya ng katabi niyo. Iba po yung karera na tinatakbo ninyo sa karera na tinatakbo ng katabi niyo. At dahil magkakaiba po tayo ng karera, magkakaiba din po ng timeline sa atin si Lord. Kaya huwag niyo po ikukumpara. Alam niyo po, may delikado po yung pag-compare eh. You know why? Dalawa lang po ang tendency ng taong mahilig magkumpara. Sino po dito mahilig magkumpara? Yung magkakapatid kayo, compare kayo ng compare. Di ba? Buti pa si ate, buti pa si kuya. Di ba? Alam niyo po, dalawa lang ang pinupuntahan na nagkukumpara. Una, it's either magse-self-pity ka o magiging mayabang ka. Alam niyo po kung bakit? Kasi kapag kinumpara mo yung sarili mo sa iba at nakita mo mas magaling ka, lalaki ulo mo. Galing ko talaga. Mas magaling ako sa kanya. Kapag kinumpare mo naman yung sarili mo sa iba at nakita mong mas magaling siya sa'yo, magsa-self-pity ka. Buti pa siya, may ganito na. Buti pa siya, eto na yung napuntahan. Buti pa siya, eto na yung narating. Tama po ba? Kaya huwag niyo pa ikukumpara yung church niyo sa iba. Huwag sabihin na, buti pa yung church nila, ganito. Buti pa yung church nila, ganyan. Alam niyo po, wala pong mabuting madudulot yun. You ask the Lord, Lord, ano po ba nangyayari sa church namin? We should stop comparing our church to other churches. Kaya nga alam niyo po, yan po ang danger ngayon ng social media. Minsan ang ministry competition na. Di ba? Ang ganda-ganda ng mga post ng post. Ito na nangyayari sa church, ganyan-ganyan. Anong reason? Anong purpose? Just to compete? No. Kung ang purpose po ng pag-post niyo is to glorify the Lord sa ginagawa sa church, well, good. Pero kapag nagpo-post po kayo just to mock other churches, just to prove to other churches that you're a better church than them, mga kapatid, malaking problema po yun. At kapag tinignan, ay buti pa dun sa ang laki ng church nila, kami ganito. Magsi-self-pity na kayo. Ay, buti pa yung church namin, naka-aircon sila, ang init. Ang yabang nyo naman. Nakita po natin, so mga kapatid, do not compare yourself to others. Hindi pa po tapos si Lord. At kung feeling po ninyo ngayon, Pastor, bakit ganun? Tinitignan ko yung sarili ko, parang ang gulo-gulo. Parang ang dumi-dumi ng sarili ko. Parang walang nangyayari. Ito po sabihin ko sa inyo. Wala pa po ako napuntang construction site na malinis. Nakakita na po kayo ng construction site na maayos, organized lahat, walang alikabok, walang semento. Hindi po. Lahat ng construction site, madumi, messy, chaotic. Kaya kung ganyan po ang sitwasyon nyo ngayon, okay lang po yan. Bakit? Kasi may ginagawa pa si Lord sa buhay mo. Amen po ba? Kung ang church, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung ang church po ninyo, ang dami nyo pang nakikitang kulang, pastor, ang church natin, dapat pang improve to, dapat i-improve yan. Leader, dapat ganito ang gawin natin. Ang dami nyo po nakikitang pangit pa sa church ninyo, okay lang po yan. Bakit? Kasi hindi pa po tapos si Lord sa inyong church. Wala pong construction site na maayos. Gusto niyo pong maging maayos na? Punta na po tayo sa langit lahat. Gusto niyo pong mauna na? Hindi po. Hanggat messy ang buhay natin, mga kapatid, ibig sabihin, hindi pa po tapos ang ating Panginoon. Ano pong promise ni Lord? Philippians 1:6. Anong promise ni Lord? He who began a good work in you will finish it. Ano po sabi ni Paul? I am sure of this. Itong isang bagay na sigurado ko, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So ano pong promise sa atin ni Lord, mga kapatid? Hindi pa tapos ang ating Panginoon sa atin. So paano po tayo tatatag bilang Kristiyano? Sabi ni Paul, dalawang bagay. Dapat para kang halaman.
be rooted in Christ, dapat para ka ring building. You must be built up in Christ. Meaning, ang foundation mo dapat si Lord at dapat patuloy kang nagpapa-improve sa ating Panginoon. Amen po ba? O sabihin niyo sa katabi mo, inugatan ka na ba? Ayan, dapat ang ugat po natin ay sa ating Panginoon. Third point mga kapatid, I will end with this. Hindi ko na po kukunin yung mahabang oras ninyo. Pangatlo, sabi ni Paul, be established in the faith. Tatlong bagay lang po yan. What's the indicative? Sabi ni Lord, this is the indicative statement. Sabi ni Paul, bilang mga Kristiyano, nananampalataya kay Kristo, itong kailangan nyong gawin. Okay? Walk in Christ, be rooted in Christ and built up in Him. And pangatlo, be established in the faith. Anong point ni Paul dyan? Pastor, parang ganun pa rin. Parang architecture pa rin, di ba? Parang established pa din. Alam niyo po kung anong point ni Paul dyan? Sabi niya, dapat magpalalim kayo sa inyong pananampalataya. You must know who Jesus Christ is. Alam niyo po, ang galing po ng ginawa ni Paul dyan. Pag uwi niyo po mamaya, basahin niyo po yung Book of Colossians. Napakabilis lang po niyan. Ang kilik-aklat lang po niyan. Alam na po ni Paul yung problem. Pagdating po ng chapter 1 ng Book of Colossians, alam niyo po ano kagad ginawa ni Paul? Hindi po siya nagbigay ng solusyon sa problema nila. Alam niyo po kung ano pong ginawa ni Paul? Pinakilala niya uli kung sino si Jesus Christ. Yung pong point ni Paul dyan, sabi niya, you must establish your faith. Dapat alam niyo yung pinaniniwalaan ninyo. Dapat alam ninyo kung sino yung Kristo na pinaglilingkuran ninyo. Balikan po natin yung Colossians chapter 1. Tingnan niyo po, next slide po tayo. Ang ganda po eh. Actually, from verses 15 hanggang 23, napakaganda po ng description ni Paul. Pero kukuha lang po tayo ng ilang mga bahagi dyan. Una, ang sabi ni Paul, para ma-establish ang faith ninyo, dapat kilala niyo si Jesus Christ. Sino ba siya? Ang sabi ni Paul, He is the image of the invisible God. Alam niyo po, nung sinabi ni Paul that Jesus Christ is the image of the invisible God, it's as if He's telling the church, you know what? Jesus Christ is God. He is the second person of the Trinity. Yung Diyos na hindi natin nakikita, nagpakilala sa atin. Kaya kung pupunta po tayo in the book of John, John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating ng verse 14, and the Word became flesh. Sabi niya, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero if you want to see God, look at Jesus Christ. Why? Because He is the image of the invisible God. Mga kapatid, dapat klaro po sa atin to. Jesus Christ is not just a good man. Hindi lang po siya basta mabuting tao. Jesus Christ, He is not just the model na sinusundan po natin. No. Jesus Christ, He is our Lord. He is our God. He is the Creator. Katabo natin, sa creation, nandun po ang Triune God, nandun ang Father, Son, Holy Spirit. Sa salvation po natin, nandun po ang Triune God, nandun ang Father, Son, and Holy Spirit. Tama po ba? Sino po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan? Ang Diyos Ama. Sino pong naging Savior natin? Si Jesus Christ. Sino po yung katunayan na save na tayo? Holy Spirit. Mga kapatid, when we pray, present po dyan ang Trinity. Sino pong kausap niyo pag nagpe-pray kayo? Ang Ama na nasa langit. Sinong nagtuturo sa inyo kung anong sasabihin when you pray? It's the Holy Spirit. Kaninong kapangyarihan tayo nananalangin? Kay Jesus Christ. When you serve the Lord, the same way. Ba't ka nagsaserve? Kanino ka nagsaserve? Sinong audience mo? Ang Ama. Sa pamamagitan nino, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kaya mo yan nagagawa because Jesus Christ appointed you to that ministry. Nakita mo natin? Napakaganda. Sabi ni Paul, gusto niyo tumatag ang pananampalataya niyo, kilalanin niyo kung sino si Jesus Christ. He is the image of the invisible God. Aside from that, second thing, sabi din po ni Paul dyan, verse 18, and He is the head of the church. Alam niyo po ito, napakaganda po nito. Lagi ko pong binibigyan ng day to pag dinadaanan po yung Colossians chapter 1. Mga kapatid, the head of the church is not the pastor. Hindi po kami ang head ng church. The head of the church is not the LCC. Mga kapatid, the head of the church is Jesus Christ. Kaya kung meron pong dapat na susunod sa inyong iglesia, hindi po yun iilang tao lang. Hindi po yun opinion ng iilang tao lang. Kung meron pong nasusunod dapat sa church natin, sino po yun? Si Jesus Christ. Kaya kapag may mga issues po sa church, tanungin niyo po yung head. Diba? Anong gagawin natin sa church? Sino ba ang head ng church? Jesus Christ. Anong gagawin natin? You read the Bible. Tama po ba? Lalo na po sa panahon po natin ngayon na ang dami na pong opinionated na tao sa mundo.
Di ba? Tapos nagtatalo-talo ang mga opinion. Recently na lang po, di ba? Ang ingay sa social media doon sa nangyayari doon sa... Huwag na tayo magbagit ng pangalan. Basta yung dating sex bomb. Tapos po yung asawa niya. Di ba? Ang dami po ngayon. Kahit nga po mga Kristiyano, nag-aaway na sa social media. Di ba? Kristiyano sa Kristiyano, magbibigay ng opinion. Ang dami ng opinion. Ang tanong, sinong tama? Sinong tama? Alam niyo po, sa sobrang daming opinion ngayon, minsan nalilito, ano nga ba'y tama? Tama ba'y ginawa niya o mali? Tama ba'y sinabi niya o mali? Alam niyo po, huwag niyo na pong isipin yun. Bumalik na lang tayo sa Bible. Huwag natin tanongin ng mga tao, who is the head of the church? Christ. Kaninong boses ang pinaka-importante? Kay Christ, because He is the head of the church. Ganun din po sa church ninyo. You want to grow? Make Jesus Christ the head of the church. Sa lahat ng gagawin natin, tanongin natin, bago natin gawin yan sa church, approve ba yung head? Bago natin ipasok yan sa church, approve ba yung head? Tama ba to? Is it biblical? Nasa Bible ba yan? Or baka po opinion na lang natin. Sabi ni Paul, gusto niyo ma-establish yung faith ninyo? I-recognize si Jesus Christ as the head of the church. And aside from that, panghuli po, sabi po dyan, makikita natin that He has now reconciled us to God. Ano po ibig sabihin nun? Jesus Christ is our Savior. Mga kapatid, siya po ang ating tagapagligtas. I don't know kung meron na po talaga tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, ang dami-daming ginagawa ng mga tao. Ang dami-daming sinasabi ng mga tao. If you want to go to heaven, if you want to experience salvation, you have to do this, you have to do that, you have to believe this, you have to believe that. Actually, that's the condition. Yan po yung sitwasyon ng church sa Colossae. Alam niyo po kung ba't sinulat ni Paul sa kanila yan? Kasi may mga tao po doon, tinitwist yung truth ng gospel. We know the gospel. We are saved by grace through faith. We are not saved by good works. Pero ang sabi po ng mga false teachers na yun sa Colossae, sabi nila, tama naman yung sinasabi ni Paul. Pero you should add this, you should add that. Di ba? Kailangan isipin nyo rin to, i-consider nyo din to para maligtas kayo. Mga kapatid, lagi nyo po tatandaan to. When it comes to our salvation, Jesus Christ plus anything is meaningless. The only Savior na magliligtas po sa atin ay ang ating Panginoong Yesus. Hindi nyo po kailangan dagdagan. Si Jesus Christ lang, sapat na. Naalala nyo po yung song natin kanina? Sukdulang biyaya. Yun po yung ginawa sa atin ni Jesus Christ. Noong mga panahon na makasalanan pa tayo, noong mga panahon po na nandun pa tayo sa karumihan, sinugo po ng Diyos sa mga kanyang anak upang iligtas tayo at ang hinihingi po sa atin pananampalataya. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be reconciled to the Father. Maliligtas ka. Wala nang iba. Pastor, paano yun? Dadagdagan ko ng good works. No, hindi mo kailangan dagdagan ng good works. Mali yun. We are saved not by good works. We are saved by grace and by our faith sa ating Panginoong Jesus. So sabi ni Paul, you want to be established in the faith? Kilalanin mo si Jesus Christ as the God. He's the image of the invisible God. Dapat siya ang naghahari sa buhay mo. He's the head of the church. At dapat siya ang iyong tagapagligtas. Mga kapatid, again, napakaganda po nung tema natin. Padasig. Again, it's very unfamiliar for me. Okay? Pero it gives us the idea of being strong in the Lord. Napakagandang paalala. Na sa buhay Kristiyano, we must be resilient. Na sa buhay Kristiyano, dapat magpatuloy po tayo. Tama po? Let me just end with this verse. Actually, kanina ko lang po hinabol to sa PowerPoint ko. Okay. Tapos na po yung PowerPoint ko ng mga nakakaraan. Tapos late ko po na ipasa kay Mau. Kasi, naalala ko po yung verse na to. In Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Hindi ko po mapigilin sa sarili ko na ihabol. Kasi, it is somehow connected. Doon po sinasabi ni Paul sa Colossians chapter 2. Tingnan niyo po ano po sabi ng mga awit. Sabi po ng Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Sabi doon, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight, look at this, his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. He is like a tree. Again, there's the picture, there's the imagery of the tree. He's like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season. And its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Tingnan niyo po may paalala po dyan ng mga awit, ang salita ng Diyos. Sabi doon, mapalad daw po ang tao who does not walk, again, lalakad,
Sabi doon, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. Mga kapatid, sa paglalakad po natin sa buhay Kristiyano, sinong kasama natin? Always remember this, mga kapatid, you cannot hold hands with God at the same time na ikipag-holding hands ka rin sa kaaway. Kaya ang sabi po dyan ng mga awit, blessed is the man na kapag naglalakad ka, hindi ang kaaway ang kasama mo. Ang kasama mo si Kristo. You're not just walking, sabi niya, hindi ka rin tumatayo sa daan ng mga makasalanan at hindi ka rin nakikiupo doon sa mga chismosa. Nakita niyo po yung picture dyan? Alam niyo po ang ganda ng picture na kung isipin natin, iyan po ang nangyayari sa mga taong nagkakasala. Una, naglalakad ka. Diba? Tapos nakarinig ka doon ng kumusyon. Nang chismis ka na. Ano pong ginagawa ng mga chismosa sa chismosa? Ano ba naglalakad? Hihinto po yun eh. Tama? Totoo po. Wala po bang chismosa dito? Yun totoo. Wala na lang aamin. Okay? Yung mga chismosa, ano po yun eh? Naglalakad ka, tapos may narinig ka doon, nagkikwentuhan, hihinto ka. Tatayo ka na, di ba? Hindi ka makukontento dyan. Mamaya-maya, makikiupo ka na sa kanila. Ayun po sinasabi ng Psalm eh. Sabi niya, blessed is the man who walks not. Tapos you're not standing in the way and you're not sitting. Nakita po ninyo? Anong punto, mga kapatid? Bilang mga Kristiyano, if you want to grow in the Lord, you want to be strong in the Lord, do not walk with the evil, do not stand with the sinners, at huwag kang upo kasama ang mga makasalanan. Sino daw po dapat laging kasama natin? Jesus Christ. And then after doon, sabi doon, but He's the light. Saan daw po dapat ang kagalakan natin? It's in the law of the Lord. At kapag kagalakan daw natin ang salita ng Diyos, ano daw po tayo? Para tayong puno na nakatanim, na ang ugat ay nandun sa stream of water. Sino po yung stream of water na yon? Jesus Christ. Na ang source ng strength natin, hindi ang ating sarili, pero ang ating Panginoon. Mga kapatid, our message for this morning is very simple. Stay with Christ. Abide in Him. Look for your strength, hindi sa sarili mo, pero sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung feeling niyo po, sa umaga na to, nangihina kayo, 5 bagay po as I end. Next slide po tayo. Number 1, depend on Him daily. Abide in Him deeply. Strengthen your faith intentionally. Increase in thanksgiving. And grow in persevering strength. Dasig. The root word. Tama po? The root word of padasig. Katatagan. You want to be strong? Depend on Christ daily. You want to be strong? Abide in Him. Be strengthened sa pananampalataya mo. Magpasalamat ka. Increase in thanksgiving. And grow in persevering strength.